Sabi niya kay Satanas, sabi kay sa snake, no? Sabi niya, hindi daw, sabi, mamamatay daw kami. Sabi naman ni Satanas, hindi ka mamamatay. Kung tutuusin, magiging Diyos ka eh. Natulad ka ng Diyos. Bakit? Malalaman mo ngayon ang mabuti at masama. You know what is right and wrong. Knowing good and evil nga yun eh. Yung puno na yun. Ibig sabihin, pag yun ay gusto mo nang ipantay ang sarili mo sa Diyos, ibig sabihin, pride yun. Nag-iisa lang yung Diyos. Oo nga, no? Magiging tulad ako. Creator ka lang eh. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa hindi mo pwede. So, nandun ho yung nadali ho siya doon. That's why lumabas ho ang creation na sinumpa na dapat perfectong earth ito. Hindi sana nagkaroon ng mga tinik-tinik. Wala sana tayong pagpapawis-pawis na sponja. Ha? Diba? Papawis-pawis tayo sa pagtrabaho dahil sana kakain na lang tayo ng mga puno dyan o kaya mag-enjoy na lang tayo sa presensya ng Diyos. It's because the earth, the destiny of this earth ay na-failed because our forefather na si parents na si Eve and Adam ay na-failed. Hello? That's why nasira ang destiny ng bas. But praise God, dahil ini-restore ito ng Panginoon sa pamagitan ni Jesus Christ. Sa cross na Kalbaryo na batay ito, ini-restore niya lahat ng sinira ng kaaway. At doon sa cross ng Kalbaryo, sabi ng Panginoon, it is finished. Lahat ng sumpa ay tinapakan na ng Panginoon. And after 3 days, He has been resurrected. Yun, palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya unti-unti na po na nagkaroon na naman ng buhay tayo. Nagkaroon na naman tayo ng liwanag at meron na tayong hope because of the Lord, what Jesus did in the cross of Calvary. That's why masasabi natin, yes, I have destiny. I am the man and the woman of destiny because may hope tayo because kay Jesus Christ. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil tayo ay malakas, na katulad ni Samson. Kasi Samson ay nagdepende sa kanyang lakas. That's why siya po ay nag-fail. Kung titingnan po natin yung testing kay Samson ay last of the eyes nag-fail. Magandang babae. Timna ho yan. Yung una muna, hindi muna si Delilah. Si Timna muna. Isang Timna na maganda, napadaan siya doon sa may Askelon. Nakita siyang magandang babae. Naakit siya. Umuwi siya sa kanyang bahay at sabi niya, Nanay, tatay, may asawahin ako na napakaganda. Sabi nung tatay, anak, hindi pwede, wala ka bang makukuha sa kalahi natin o ka-relative natin dahil hindi pwedeng makikipagpamatok ang unbeliever sa believer. Hello? Dahil may mga consequences. Hello? Pero kung titingnan mo, binasa mo natin sa salita ng Bible, inakda at pinahintulutan din ho ng Diyos yun. Alam mo kung bakit? Para makapasok si Samson sa mga Pilistia. Para doon mahuli. Ang problema, hindi siya nagiging wise. Na doon siya pumasok, dapat lahat ng kilos, ipinasok siya ng Panginoon doon para malaman niya at ma-detect niya ang mga kilos ng Pilistia para siya ay gagamitin para patayin. Pero ang ginawa niya, nagpalin lang siya dahil lamang sa bugtong. Hello? Istorya mo, yung bugtong-bugtong niya, hanggang dumating ang panahon na dahil doon sa, pag hindi nila nasagot yung bugtong sila ay bibigyan siya ng damit. No? Ang nagkataon naman ay dahil sa babae, nakumpinsi siyang sabihin ang sagot ng bugtong. Ay di ngayon, nung nasagot niya ng bugtong, ay yung mga Palestinian 30 na mga yung mga abay, ay nalaman nila. So ngayon, si Samson ngayon ang babayad din sa kanila. So anong ginawa ni Samson? Nagpatay siya ng mga tao para lang magkaroon ng rope at bibigay doon sa mga sa mga bilang reward. So dito po, kung tutusin mo, mali-mali. Nagkamali-mali na, nagkabuhol-buhol na. Siguro this time, si Samson porque malakas, medyo mayabang na siya. Nagkaroon na din siya ng pride, kaya paano-ano na siya. Kaya yung time na yun na kahit nakita niya rin si Delilah that time,
ay nang nakita yung yung kagalakasan, medyo, sige, subukan mo ako sa pamamagitan nito. Hindi, hanggang nung huli, ay nadali din ho si Samson. And Samson ay nag-fail siya. Every time, kung titingnan po natin, pag nagkakamali ang isang tao, the Spirit of the Lord departed from him. Si Samson ho, nung pinutulan ho si Samson ng kanyang buhok, yun ho, ang lakas niya doon sa pamagitan na ang kanyang buhok. Dahil wag na wag mong paputulin yung buhok na yan. At yung sikretong yun ay binigay niya kay Delilah. That's why ano nangyari sa kanya? Nagpaputo siya at wala na siyang lakas na yun. At nung wala na siyang lakas, dinukot yung kanyang mga mata at nasira ho siya. Ang kagandahan lang ho kay Lord, dahil sa kabila ho ng ganon, ibinaba lang ho ng Diyos si Samson. Minsan may mga bagay ho tayo na minsan tinatanggal sa atin na mga bagay sa atin. God allows it to happen para bumaba ho tayo. Para makita natin na tayo po'y kulang kung walang kapangyarihan ho ng Diyos. Sometimes, mawawalan tayo ng pamilya, mawawalan tayo ng kayamanan, mawawalan tayo ng something na mag-pressure sa atin para tayo ibabaho ng Diyos. Marami pong bagay na ginagawa ho ng Diyos para sa huli, makarealize tayo at makatingala tayo ng Panginoon. Lord, kung wala kayo sa buhay ko, wala akong magagawa. Sa iyo pa rin ako. And the Lord allows it to happen kay Samson. Nung dinukot ang kanya mga mata, sabi niya, Panginoon, i-restore mo muli ako. At unti-unting humaba ang kanyang buhok. Nakalimutan nila, nagkasiyahan na sila, yung mga hari, yung nagkasiyahan, hanggang humaba na ang buhok ni Samson. At pinagkaisahan sila, di ba? Si Samson ang pinagkaisahan. Pero sa kasiyahan, hindi nila alam, humaba ang buhok ni Samson. And then later on, nakumuha siya ng bata, nasabi niya sa bata, alin mo ako sa 2 haligi ng templo. Ang dinala niya sa 2 haligi ng templo, Lord, sumigaw siya, Panginoon, ibalik mo muli ang lakas. And the Holy Spirit ay bumalik sa kanya at nagkaroon muli siya ng lakas. Hindi dahil sa buhok yun, dahil sa Espiritu ng Diyos. Kaso lang po, palapakan mo natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ang buhok po ay nagsisimbolo lamang yan kung paano mo i-obey ang Diyos. Ito'y tuntunin lang po sa Kanya na ito'y huwag na huwag mong gagawin. Dahil kung gagawin mo ay ang Espiritu ng Diyos ay mawala. May mga bagay po pinapagawa ang Diyos sa atin na sometimes ginagawa natin and makaramdam tayo ng Holy Spirit ay wala sa atin. Even as we pray and even as we lay hands on the sick, walang power. It's because the Spirit of the Lord departed from us. Kung itong mga bagay nito ay nakakapaghadlang sa atin, yun po ang nakakapaghadlang sa atin para mabot natin ang destiny natin. May mabuti at magandang future tayo. May nihanda ang Panginoon ng magandang destiny para sa atin. Pero meron po tayong pagdadaanan. Kung titinan mo po si Joshua, sa buhay ni Joshua, siya po ay marunong makinig. Kung titinan mo sa Biblia ho, hindi lang po, yung unang sabi ko, kailangan alam mo yung role mo dito sa mundong ito. Pangalawa, kailangan marunong tayong makinig sa boses ng Diyos. Dahil kung hindi tayo marunong makinig sa boses ng Diyos, darating ang panahon, hindi ka rin pakikinggan ng Diyos. Hello? May mga bagay na boses ang Panginoon susundin ho natin dahil kung hindi, tayo din po ay aani sa ating sa ating ginagawa. Kung titingnan po natin, sino ang nakinig sa boses ng Diyos? Si Samuel. Di ba one time,